piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotanan, ang makakasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay na napakabuti ng Panginoon at binibigyan niya tayo ng opportunity para muling makapakinig ng kaniyang mga salita. So madaling muna tayong imuko at manalangin. Lord, thank you sa oras na ito, sa aming pakikinig ng salita. Lord, patuloy kang mangusap sa bawat sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa napagandang araw na pinagkalob niyo sa bawat sa amin, Lord. We thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang ating pong tinatalakay is about trusting God, pagtitiwala sa Panginoon. So, sinasagot natin ang ating interrogative statement or katanungan po natin, why we need to trust God? Bakit kailangan tayong magtiwala sa Diyos? So, nakapagbigay po ako sa inyo ng tatlo. At ngayon ay pupunta tayo sa pang-apat. So, bakit mahalaga na tayo ay magtiwala sa Panginoon? So, basahin muli natin ating foundation verse sa Book of Psalms 18 verse 2. Sa King James Version ay mababasa natin ang sabi dito, "The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower." So, thank you once again, Lord, sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. In Jesus' name, Amen. So, iniisa-isa po natin ang bawat mga diniklara ni Haring David kung sino ang Diyos sa buhay niya. So, ito yung declaration ni David kung sino ang Diyos sa buhay niya. So, sa buhay natin, sino ba ang Diyos sa buhay natin? Di ba? So, dapat kagaya rin po ng diniklara ni David. So, ang unang bigay ko po sa inyo, bakit mahalagang pagtiwalaan natin ang Diyos? Okay, number one is He is our Savior and the rock of our salvation. So, according po sa ating foundation verse sa unang bahagi. So, sabi rin, the Lord is my rock. So, ang Diyos natin ay siyang Diyos na ating tagapagligtas at siya yung bato ng ating kaligtasan. That's why we need to trust Him. Kaya mahalaga pagtiwala natin ang Diyos. Okay, so number 2 na naibigay ko po is He is our high fortress. Or siya yung ating mataas na kuta. Siya ang ating mataas na tanggulan, muog ang ating Panginoon. So, nandun din po yan sa ating foundation verse na sabi ron, and my fortress, sabi ni David. And the third na sa ating short recap, ang pangatlo is He is our deliverer. That's why we need to trust Jesus. Bakit? Dahil siyang ating tagapagpalaya, ang ating Panginoon. Wala nang iba. Kaya napakahalaga pagtiwalaan natin ang Diyos. So malinaw po, sabi roon, sabi ni David, and my deliverer. Okay? At ang susunod naman nating keyword na bibigyan natin ng emphasis ay nandyan pa rin po sa ating foundation verse. So sabi ni Haring David, my God, my strength. Yan. So pupunta tayo sa pang-apat. Why we need to trust God? Bakit kailangan tayo magtiwala sa Diyos? So atin pong sinasagot po ang katanungan ito. So we need to trust God. Bakit? Pang-apat sa ating keyword. He is the source of our strength. Yan. So, malinaw po yun. Sabi doon na siya yung ating, sabi ni Haring David, my strength. So, my God, my strength. Okay? So, my strength, sabi ni Haring David. So, karapat dapat natin pagtiwalaan ng Diyos. Bakit?
He is the source of our strength. Amen? So siya yung pinagmumula ng ating lakas, ang ating Panginoon. Ang tunay na lakas natin, take note mga kapatid, ang tunay na lakas natin ay hindi nagmumula sa sarili natin. Okay? Ang tunay na lakas natin ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos na buhay. Wala nang iba. Wala nang iba na magbibigay sa atin ng lakas para makapamuhay tayo beyond the natural. Ang sabi ni Paul sa kanyang statement, ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Yan po yung statement ni Paul. So, meaning, sabi ni Paul, lahat ng bagay ay magagawa niya. Bakit? Dahil kay Kristo na nagpapalakas sa kanya. So, ganun din naman sa atin sa kasalukuyan. We can do all things through Christ who strengtheneth us. So, ang lakas natin ay nagmumula sa Panginoon. Amen? In Psalms 46 verse 1, the Bible says, sabi roon, God is our refuge and strength. So, take note, nandun pa rin po yung word na strength. A very present help in trouble. So, ang Panginoon ang ating tanggulan. Siya ang ating muog. Siya ang ating lakas. At ang kagandahan po, a very present help in trouble. So, ano man ang mga trouble sa life natin? Tumawag lang tayo sa Panginoon. Nandyan siya kaagad. Nandyan yung kanyang pagtulong sa atin. Ang Diyos natin, ang kanlungan natin, ang lakas natin. Siya yung ating kalakasan. At ang good news ay nakahandang lagi upang tayo ay sakluluhan sa oras ng kagipitan. So, purihin ang Panginoon. Kaya karapat dapat po natin pagtiwala ng Diyos. In the book of Isaiah 26 verse 4, ang sabi ron, trust all of you in the Lord forever. So, ang pagtitiwala natin sa Panginoon, dapat pang walang hanggan, forever. Sabi ng Bible, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Wow, everlasting strength ang ating Panginoon. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato ng kanlungan magpakailanman. Purihin ang Diyos. In Isaiah 12 verse 2, ano sabi ng Bible? Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength, and my song, He is also is become my salvation. Kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin. At kayo ang aking awit. Kayo ang nagligtas sa akin. So, ang ating Panginoon, siya po yung ating source of strength. Amen? The Lord is our source of strength. Take note, God provides us strength in times. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas sa panahon ng alin? Number 1, okay? In times of weakness. Wow! In times of weakness, nandiyan ang Lord. Tayo kanyang palakasin. Ano ba yung mga kahinaan nating experience? Tandaan natin, nandiyan ang Diyos. Amen? 1 Corinthians 12 verse 9, ano sabi nun? But He said to me, my grace is sufficient for you. Sabi niya kay Paul, for my power is made perfect in weakness. So in our moments of weakness, God's grace sustain us, allowing His strength to shine through our limitation. Hallelujah. So God provides us strength in times of, number 2, in times of fear and anxieties. Amen. Isaiah 41 verse 10, so do not fear, sabi ng Panginoon, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous or right hand. Hallelujah. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kaninuman. Palalakasin kita. Hallelujah. At tutulungan, iingatan, at ililigtas. So take note, when we face fear and anxiety, God reassures us of His presence and provide the strength we need to overcome our worries. Lastly, ito muna ako magkatapos. So God provided strength in times of trials and challenges of life. Amen?
James 1:2 and 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Amen? So in times of trials and challenges, God provides us strength. Amen? So God provides strength during trials, helping us to grow in faith and perseverance as we rely on Him. So we need to rely on God. We need to trust Him. Siyang magpapalakas sa atin. Kaya kapatid, na ikaw nakikinig ngayon, ano man ang mga naranasan mo, nakakaranas ka ng panghihina dahil sa matitinding problema, mga pagsubok, tandaan mo, our God is the source of our strength. Amen? And we will overcome any obstacles of life through Jesus. Sabi kayo ni Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen? So taas mo lang kamay mo para maranasan natin ang kalakasan nagmumula sa Panginoon. Tanggapin natin ang source of strength. Walang iba kundi si Jesus. Manalangin tayo. Sabi natin ng ganitong panalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo sila, at ang lahat na nakinig ng salita. Lord, bless them, empower them with the Holy Spirit. Continue to strengthen it us, Lord, by your Holy Spirit, by your power, Lord, in Jesus' name. Lord, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, God bless po sa lahat. Bye-bye. naranasan